Nagbabalik tayo sa ating mga kasaysayan ng pagbabalik at narito ang pagbabalik ng kalayaan. Ito ang Puerto Princesa, Palawan. Simple ang buhay, malinis ang kapaligiran. Higit sa lahat, tahimik at ipinagmamalaki ang mababang crime rate. Pero isang araw, nawasak ang katahimikan ito. Siya lang, so far, siya lang yung kaso na yan. Yung ganon, siya lang ang nakagawa ng ganun. mabibilang mo lang sa daliri yung kaso dito na robbery hold up. Isolated talaga. Isang palaisipan ang naganap na panghuhold up. Ang biktima, si Alex Leonor, mula sa Maykaya at kilalang angkan sa Puerto Princesa. Ang salarin, si Edgar Eñego, consistent honor student at scholar ng Palawan State University. Wala nga po yata siyang mas mababa sa 2.5, parang gano'n, no? Ibig sabihin po, dito po kasi sa amin, pag wala kang tres sa engineering, more or less cum laude po yung ano mo noon. Isa sa talaga sa magaling sa klase sa batch na yon. Kaya yun nga po, nakapanghinayang talaga at nakakagulat yung nangyari na yun. Naging mabilis sa mga pangyayari noon. Ilang araw ding inabangan at ninanong hold upin ni Edgar si Alex. Hindi ko kayang kasi ko iinom ako, sabi ko, para may lakas ng load, di ba? Di pinuntahan ko yung ka-boardmate ko na hiniram ako ng 29. Tapos sabi ko sa inaya ko, sabi ko, ano pare, inom muna tayo. Parang lakas na ng loob ko, talagang desidido na ako eh. Sabi ko sa kanya, sabi ko, hiramin ko uli yung 29, sabi ko sa kanya. Tapos umalis na ako. Pauwi na noon si Alex mula sa kanilang tindahan. Dala-dala ang benta nila sa buong maghapon. Basta ang ko noon, nakita ko na lang na tumugod siya sa akin na may kutsilyo. Akala ko kaaway, hindi ko alam na hold up. Hindi ko napansin na may tama ako. Nalaman ko na may tama ako, nakita ko may dugo ako sa damit. Parang dito ako tinamaan sa... Puro dugo ito, yung jeep na to. Lahat yan, di manibela. Damit ko, puro dugo. Higit sa kaalaman ni Edgar, may bodyguard si Alex na sinundan siya sa kanyang pagtakbo. Nahuli siya nito, kaya't kalaboso ang kanyang pinagbagsakan. Tumagal ang hearing ng 5 taon, kaya halos mabulok na siya sa bilangguan. Habang tumatagal, siyempre nakawala yung mga kaibigan mo. Una yung mga kaibigan mo eh. Sunod, mga mahal mo sa buhay. Yan dahan-dahan ang mawawala. Hanggang yung pinakahuling nagmamahal sa'yo, mawawala na rin. Sino nga ba si Edgar? At ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang krimen na yumanig sa Puerto Princesa? Si Edgar Eñego ay tubong Mindoro. Mula elementary hanggang high school ay consistent honor student siya. Dahil sa kahirapan, napadpad ng Maynila si Edgar para maging working student. Pero dahil mamahaling kurso ang pangarap niyang tapusin, napagpasyahan niyang sa Palawan mag-aral ng engineering. Ang kanyang dating childhood sweetheart na itatago natin sa pangalang Elena, ang dahilan kung bakit nagawa ni Edgar ang huling hakbang na kumitil ng kanyang katinuan. Bigla siyang tumawag, nagpapasundo sa pier. Siyempre, no choice. Doon ko siya pinatuloy sa bahay. Siguro para makatapos na ng July, sinabi niya sa akin na na buntis nga siya. Tapos, hinahanap ako ng parents niya. Pag hindi ako nagpakita sa kanila, iyan daw yung bata ilalaglag. Nanghiram si Edgar sa mga kaibigan, kaklase at maging sa kanyang teachers. Pero 400 pesos lang ang nalikom niyang pera. Ang observation kasi kay Edgar, siya yung tipo na loner type. Kasi mula sa school, bahay. Kaya tingin ko sa kanya na na-commit niya yung crime na yun dahil wala siyang outlet. Sa loob ng city jail, unti-unting binuo ni Edgar ang kanyang nawasak na pagkatao. Kumuha siya ng 1-year electrical technology course dito. Naging aktibo rin si Edgar sa mga inter-jail chess tournament at sa paggawa ng mga parol at religious sculptures. Taon-taon, pinapadalhan niya ng parol si Alex, ang taong buong puso niyang hinihingan ng kapatawaran. Every Christmas yan alam ko, for 5 years na nasa loob siya ng city jail. Minsan, pinadala niya ako ng yung ginawa niya rin, yung pieta na figurine. Ginawa niya yun daw para sa akin. Tsaka marami siyang sulat. Alam mo, nagulat ako dyan kay Alex. He was telling me nung nag-heart to heart kami, ano ba talagang dahilan? Bakit, na you decided na to a lesser offense. Ang sabi niya, ako. Noong nakaraang taon, iniurong na ni Alex Leonor ang demanda niya laban kay Edgar Eñego.
nakalaya na si Edgar matapos ang 5 taon. Sa tulong ni retired Professor Oscar Evangelista at ang Amerikanong misis nito na si Susan, kinupkup nila si Edgar sa sariling tahanan at binibigyan ng allowance para maipagpatuloy ang kursong Civil Engineering sa Palawan State University. Masaya ako sa desisyon ko. Siguro nga, masaya ako sa desisyon ko na gano'n. Parang nabunutan din ako ng problema. Naisip ko lagi na pag nakulong nga itong tao na ito, sa gagawa niya yun, talagang parang sinira ko na rin ang buhay niya. Yun lang naman ang hinihingi ko na ayusin mo yung buhay mo. Kasi bata ka pa, malayo pa yung mararating mo. At sana yung pagbabagong nakita sa iyo, alagaan mo. Si Edgar, ang simbolo ng pag-asa ng mga taong nakakaranas ng hirap sa loob ng kubikong parisukan. Siya rin ang nagsisilbing buhay na magpapatunay na may naghihintay na bukas, gaano mang kadilim ang kahapon. Mga kaibigan, kapiling ho natin mismo dito sa set, si Edgar Iniego. Edgar, sinasabi ng mga pulis, kakaiba daw ang storya mo talaga doon. Napakabilis mong nakalaya. Original sentence mo, 20 years. In just over 4 years, nakalaya ka. Paano nagawa yun? Paano ka nakalaya ng papaganon? Bali po talaga hindi po talaga ako nasintensya ng 20 years. Bali po kung hindi urong ng complainant ko yung kaso, masisintensya po ako ng mga ganong katagal. Pero po dahil nga po, pinatawad po nila ako. Bali, ang nasintensya po ako ng 6 years lang po. Pero po, bali, under probation siya. Yung 4 years and a half mahigit po, nakalabas na Good po. behavior, yung mga ganon. Opo. Aha. At sabi nila yung mga tao daw doon ang humiling na palayain ka. Paano yun? Paano mo ginawa yun? Bali po kasi yung mga, unang-una po yung mga classmates ko nung mangyari po sa akin yun. I see. Mga teachers ko po, lumapit po dun sa complainant ko na sabi po kasi nila, hindi ko mo talaga gawain yun, na talagang nagka-problema Talagang lang po mabuti ako. kang tao, kaya lang, oo. Mabait naman siya talaga eh. Oo. Kailan kayo huling nagkita ni Alex? Bali nung 2002 po. 2002. Bali yung nagkausap po kami, nagharap-harapan ng mga complainant ko, nung ni Alex po, tapos ng mama niya, tsaka po yung tumulong sa akin, yung bali yung sila, Oscar and Susan Evangelista po, bali. Alam ko naniniwala ako mabait ka talaga eh. Pero mabait din yung Alex. Mabait din. Yes. Tama ka doon, Joey. Pareho kayong mabait na pinagtagpo, ha? Oo, correct. Tama ka doon. Oo. Alex, Edgar. Edgar, I'm sorry. Asa na ngayon yung girlfriend mo? Na ano? Bali po, nabalitaan ko po, bali nag-asawa na po siya eh. After siguro mga 3 years po na makulong ako, nabalitaan ko po na nag-asawa na siya. Tapos nung umuwi po ako sa amin nung Mindoro, nung nakalaya po ako, sabi po nila may anak na raw. Kaya po hindi ko na rin siya pinuntahan kasi po baka magulo lang po yung... Saklap, no? Masaklap? Pero nalimutan mo na yun. Okay, nung mga siguro after 3 years po ako sa jail, mga 4 years, parang nakalimutan ko na rin po kasi parang tinanggap ko na po yung Pero po nung una masakit talaga kasi siya po yung dahilan ba't ka nandoon tapos iniwanan ka niya. So, ano ngayon ang ambisyon mo? Edgar, anong ambisyon mo? Bali po yun talagang matapos ko yung pag-aaral ko. Tapos yun po ang pinaka-iniisip ko talaga, saka na muna yung ibang mga bagay. Kung kunyari kaharap mo si Alex, pwede bang bigyan mo ng mensahe si Alex ngayon? Baka nanonood siya. Siyempre po, ang unang masasabi ko sa kanya, maraming salamat sa iyo, Alex, sapagkat binigyan mo ako ng pagkakataon na kumbaga parang panibagong buhay ko na to eh. Yun po ang laging sinasabi ko sa kanya sa mga sulat ko. Sabi ko po, kung sakaling papalayain niya po ako, malaking utang na loob ko po sa kanya. Kasi bali sabi ko po, yung buhay ko po, parang nasa kamay niya na. Nung time. Kasi kung hindi po atras yung kaso, kumbaga masisintensya po ako ng matagal, ng malaki, tapos bali parang masisira po yung buhay ko. Pero po kung pala yung iatras niya yung kaso, makakalaya po ako. Kaya talagang napakalaking bagay nung nagawa mo para sa akin, Alex. Kaya sana narinig mo ako ngayon at maraming salamat sa iyo. Hayaan mo, hindi ko man masuklian ng anumang bagay na material, pero papakita ko lang yung papakita ko nagbago na talaga ako para, kumbaga hindi naman masabi ng mga tao na nagkamali kayo sa ginawa niyong pagpapatawad sa akin. Ganda naman!
Siyempre, at ang pinakamagandang sukli dyan, Edgar, yung one day, ikaw ay tawagin ng Engineer Iniego. Correct. Yan. Thank you Okay, very, good very luck much. sa'yo, Edgar. Maraming salamat. At doon sa pamilya Leonor, mabuhay kayo. Napakabuti niyong tao. Okay, mga kaibigan, patuloy pa ho ang mga pagbabalita at pag-feature natin ng mga pagbabalik na kasaysayan dito sa Mel and Joey.